Hello everyone. And so this is Sismabik. As I prayed today, nailid ako ni Lord doon sa message na nais niya na mabasa ko. Before that, I pray that the Lord will continue to use me, not just because from a wrong motives ng puso ko, kundi yung siya lang yung ma-glorify sa buhay ko, yung siya lang yung maitaas. If I do this kind of ministry, na siya lang yung mapapurihan at hindi yung makuha yung atensyon ng mga tao na mapurihan ako, kundi yung si Lord lang yung tanging mapurihan kung gagawin ko yung ganitong kind ng ministry. So I don't want the attention na makukuha from doing this ministry, but rather inaas ko kay Lord na yung puso ko iayos niya, na kapag ginawa ko yung ministry na to, ang gusto ko siya lang yung mapupurihan, siya lang yung maitataas, yung pangalan lang niya yung makikilala, at hindi yung pangalan ko, hindi yung kung paano ako magsalita, kundi kung paano tatanim yung salita ng Panginoon sa puso ng mga tao na makakarinig. And I pray, sabi ko kay Lord, show me the word, Panginoon, na nais mo na magamit ko sa oras na ito, sa araw na ito. Everyday, kailangan i-ask natin kay Lord kung ano yung message niya para sa atin, para magamit natin sa pang-araw-araw nating mga buhay. At when I open the Bible, I ask the Holy Spirit to lead me dun sa word na yon. And in my surprise, as always, na nangyayari kapag ka nagpipray ako, tinatanong ko kay Lord kung ano yung message na nais niyang ibigay sa akin. Into my amaze talaga, nakakatuwa talaga kung paano kumikilos yung Holy Spirit to lead you to those words na kailangan mo talaga. And natawa ako dun sa Bible verse na sa word na binigay sa akin sa araw na to. Not because hindi nakakatawa yung word, but tugman-tugma talaga doon sa pinanalangin mo. Ganun kumilos si Lord kapag inaas mo yung leading ng Holy Spirit sa'yo. Kapag humingi ka ng tulong sa kanila, talaga ibibigay nila kung ano talaga yung word na nararapat para sa'yo. So I've been thinking and I'm praying na magkaroon nga ng ministry through Facebook na to share the word of God. Pero sabi ko kay Lord, itama niya yung puso ko na gagawin ko to hindi para sa akin, kundi gagawin ko to para sa kaluwalhatian niya. So pagbukas ko ng Bible, ito po yung ibinigay sa akin ni Lord na message. Makikita po to sa Ezekiel 37. Ang title po nito is Ang Lambak na Puno ng Kalansay. So dun sa title pa lang, pagbasa ko, sabi ko, Lord, it's like you want to preach me sa harapan ng mga kalansay. Sabi ko. So, and then I realized na doing a ministry sa Facebook na to is like preaching dun sa mga kalansay talaga, sa harap ng kalansay, kasi we never know kung sino yung makakakita o makakarinig ng mensahe na to. We never know kung maabot ba, kung dumaan sa mga newsfeed ba ng mga tao is pakikinggan ito. Pero ang sabi ni Lord, kung gagawin mo yung ministry na to, you're not asking for attention of the people. Kumbaga, para kang naghahayag ng salita ng Panginoon sa harap ng mga kalansay, sa harap ng mga patay. Kasi hindi mo alam kung kailan mabubuhay yung mga kalansay na yun, di ba? Hindi mo alam kung nakikinig ba sila. Basta do everything sa will ni Lord, na kahit na walang nakikinig doon sa bubuksan mo na ministry, kahit na walang
Alam mo na walang makakaparinig niyan, na kahit na walang mag-like, walang mag-comment. Do it for the glory of the Lord. Do it because the Lord told you to do it. Not just for public attention, not just for... Naiiyak ako. Naiiyak ako, na-miss talaga ako kay Lord. Do it because the Lord told you to do it. Not for anything else. But it was the Lord who told you to do. Nakaka-amaze ka, Lord. Thank you, Lord, for leading me, Panginoon. Thank you, Lord, for using me. Sabi po dito, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng niyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Nilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam, Yahweh. Sinabi niya sa akin, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman, at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nagtayuan. Sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka, sabihin mong pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Ibabangon ko at iuwi sa inyong bayan. At kung maibukas ko na ang iyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingan ko kayo upang kayo'y mabuhay at babalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsasabi nito at ang aking gagawin. Thank you, Jesus. Purihin ka, Lord, sa pagkakabasa ng iyong salita, Panginoon. Tunay nga, O Lord, that only you, O God, ang makakapagbigay ng buhay, Panginoon.